Hindi na bumalik ang dating ingay sa opisina, hindi dahil may natakot, kundi dahil may mga natauhan. Sa loob ng conference room, unang pagkakataon na hindi si Elena ang nasa gitna ng tanong. Walang ipinapasa sa kanya, walang inaasahang paliwanag. Ang mga mata ngayon ay hindi nakatingin sa kanya para maghusga, kundi para umamin. Tahimik ang mga taong dati may lakas ng loob manlait. Tahimik ang mga taong matagal nang nakikinabang sa katahimikan. Tumayo ang isa sa kanila, hindi na matigas ang tindig, hindi na mataas ang boses. Matagal na naming alam na may mali, sabi niya. Alam naming may nasasaktan, pero pinili naming manahimik dahil mas madali iyon kaysa tumindig. Isa pang boses ang sumunod. Hindi kami nanakit gamit ang kamay, wika niya. Pero sa bawat pagkakataong umiwas kami, naging bahagi kami ng pananakit. Walang nagsalita si Elena. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil ito ang sandaling matagal niyang hinintay. Isa-isa silang humarap sa kanya. Hindi bilang mga boss, hindi bilang mga may kapangyarihan, kundi bilang mga taong nagkulang. Humihingi kami ng tawad, sabay-sabay nilang sinabi. Hindi para burahin ang nangyari, kundi para akuin na mali ang pinili naming katahimikan. Tahimik ang silid, hindi nakakailang, hindi rin magaan. Sa katahimikang iyon, tumayo si Elena. Hindi ko hiniling ang mangyari ang lahat ng ito, wika niya. Hindi ko rin hiniling ang paghingi ninyo ng tawad. Huminga siya ng malalim. Pero mahalaga ito, dagdag niya. Hindi para sa akin lang, kundi para sa mga susunod na tatahimik dahil akala nila wala silang kakampi. Tumingin siya sa bawat isa. Ang pananahimik sa mali ay hindi kabutihan, ito ay pagpayag. May mga yumuko, may mga napapikit. Hindi dahil napahiya, kundi dahil may natutunan. Hindi lahat napatawad agad. Hindi lahat naging maayos sa isang araw. Pero malinaw ang isang bagay, hindi na babalik sa dati. Paglabas ni Elena ng gusali, hindi siya nagmamadali. Hindi rin siya lumingon. Hindi dahil may galit siyang iniwan, kundi dahil wala na siyang kailangang patunayan. Minsan, ang tunay na lakas ay hindi ang pag-alis, kundi ang pag-alis na may naiwan na aral, at iyon ang iniwan niya. May mga kwentong hindi nagtatapos sa paghihiganti. Nagtatapos sila sa pag-amin, paghingi ng tawad, at pagbabago. Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at humihiwalay dito ay makatatanggap ng awa. Isulat sa comments ang ka-smart kung may aral kang napulot. Ibahagi ito sa taong minsang nanahimik pero handa ng tumindig, wakas. Gusto mo bang makasave sa binibili mo? Bumisita sa Smart Save to Shop. Link nasa comment section. Kung nagustuhan mo ang video, mag-like, comment, at share. Malaking tulong ito sa amin. Sundan mo rin kami para updated sa bagong videos. Forever bless. God bless. Ingat lagi.